Alright, welcome back, guys. Welcome sa Bon and Teen, the podcast. May the. The podcast. Parang ganon. The podcast. The podcast. Ikaw na. parang ganon. Kasta. Oo. So, hindi pala. Tagalog pala tayo. Sorry. So, ito na nga. Nasa second episode na tayo. Ang tagal naman masundan. Kaya nga. And also, syempre, bago tayo magsimula, pasalamatan muna natin ang lahat ng mga kaibigan natin na nakikinig sa ating podcast. Ang ating mga tagapakinig. Thank you so much sa pakikinig at sa pag-comment. At syempre sa pagkikialam sa ating mga content. Actually, yan na naman tayo. Explain naman tayo. Sige, wag na. That's fine. Go ahead. Okay. Hindi, gusto ko lang sanang i-shout out lahat ng mga kaibigan natin. Kung sino man kayo, yun, mag-comment na lang kayo. Si The Original Podcast na nag-comment sa yes, ang ating number one supporter. And also, yun, huwag niyo kalimutan si Gagi Podcast na ni Pangayos. Ayan. Antayin natin si Cristo kung gagawain pa siya ng sarili niyang podcast. Abangan din yung aming project, Mama Canada Podcast and si Bon at Iba Pa. Ang dami naman ganap. Ito ay lahat ihatid sa inyo ng Siram Sana Production. Kaya lang. Ayan. So yun, mag-recap lang tayo ng konti doon sa ating first. Recap pa tayo sa episode konti nga lang. O para makapag-stand alone yung episode. Gusto mo mag-recap? Kasi yung sa last part mo, sinabi mo eh. Sa bagay. Parang idugtong natin yung dalawang episode. Parang oo. Kasi we talk about, actually hindi para siyang evaluation. First episode pala, in-evaluate na agad natin yung ating And then we found out na hindi pala ako masaya. Hindi pa nga ako tapos eh. Sorry. Kinakat ko na agad. Sige, go ahead. Hindi kasi tayo walang orientation eh. Oo. Okay na yan. Kasi go. Lagi tayong punto. So yun nga. So, in-evaluate natin yung happiness natin kung asa na ba. And so, nirate natin siya from 1 to 10. We both end up with 4. Ang saya natin ang saya natin sa situation na yun. Sa part na yan. Sa part na yan So yun, sa episode natin ngayon. Yan. Di ba may binabasa tayo tulad nung dati? Yan. Ngayong episode. Yan. Diba? Sige, ikaw. Okay. Ngayong episode, pag-uusapan natin ang mga bagay na nagpapasaya sa atin at baka sakaling ma-realize din kayo may ma-realize din kayo. Okay, ulitin natin. Bigyan ng teaser. Yan, teaser. 5, 4, 3, 2, action! Ngayong episode, pag-uusapan natin ang mga bagay na nagpapasaya sa atin at baka sakaling may ma-realize din kayong simpleng bagay na nagpapaligaya rin sa iyo. Dito lang sa Bon and Teen, the podcast. Episode 2 ang paano maging masaya, mga simpleng bagay na malaking tulong sa iyong kaligayahan. Yan ba magiging title? Or para mga contributors. Oo. To be happy. So kumbaga, this episode parang mga tips and tricks. Oo, para at least 'di ba yung baka sakali yung 4 natin maging at least 6. Oo, diba? Or baka may dagdag tayo. Oo. Kasi alam mo naman magaling kami dito mag-research. Yan. At sa aming pag-research, marami kaming mga nakitang bagay. Oo. So ito, hinati natin siya sa 3 segment. Sa 3 segment, meron tayong bullets. Okay, unahin natin yung segment 1. Mga bagay o gawain na makakatulong sa kaligayahan. Ang una natin, we have the mental health contributors. Ano yung mga mental health contributors natin? Sige. Okay, I think nandito is, yun, yung mga bagay na pwede nating gawin. Okay. So like mga practices or something stuff na pwede nating gawin para tayo maging masaya. Kasi mayroong mga tao na, paano kaya maging masaya? Ano kaya dapat kong gawin para maging masaya? Sa bagay, Ayan. Sige nga, anong una? Okay, sabi dito, nakalagay dito ay gratitude practice. Ano bang ibig sabihin nun? So parang sa pagkaintindi ko, kasi, wait lang nga, parang medyo mabilis yung takbo ng utak eh. Mag-ano tayo, visualize, mag-meditate muna tayo. Zen. Kasi medyo yung kasama namin dito, medyo hyper eh. Hyper din. Parang na-hyper yung aking puso at ang aking isipan. Yan. So dito sa araw na ito ay pag-uusapan natin dito sa segment na to
Okay. Sa una, practice gratitude. Gratitude practice. Nagpa-practice ka ba ng gratitude? Bibihira, to be Bihira lang, honest. Pero alam mo, nakikita ko sa iba, ito sa mga kakilala ko, they always put time to do some, thinking, para magpasalamat sa mahal. Thinking or thinking? No, thinking. Magpasalamat sa Diyos. So, ano lang ba? Kay Lord lang ba yung pagiging pasalamat natin? Parang pasalamat din sa sarili mo na, ano ba? Kasi di ba, parang gratitude. Parang nire-recognize mo lang yung mga blessings na dumarating sa yung buhay. Di ba? Kasi minsan daw, kapag hindi tayo nagpapasalamat masyado, we end up on complaining on a lot of stuff. So parang dito, sa gratitude practice, parang binabago niya yung mindset. Oo, parang makikita mo yung positive side na nangyayari sa buhay mo. Yes, kasi, ma-focus ka lang. Yeah, there's a lot of people na nakikita lang yung wala sila. Hindi na nila nakikita yung blessing na meron sila. Present. Ano ka dyan? Ano din ako minsan. Guilty rin ako. Guilty ka? Oo. Well, syempre, kung ano yung wala, yun ang hanapin mo. Bakit mo hahanapin yun? Diba? Minsan, hindi natin napapahalagan kung ano yung meron tayo. Oo. Diba? Tapos, yun nga, makikita mo lang talaga kasi yung, lalo-lalo lang ngayon sa social media, makikita mo yung lahat, ay, buti pa si ganyan, ay, sana all. Yes, diba? tama. There are a lot of things na nakikita kasi, wala ka. Pero there are people also na nagpo-post lang. Kasi makikita mo sa Facebook, puro lang talaga my day. Yung highlights ng mga bagay na masaya lang. Kasi syempre, alam mo, magawa ka ng mga hindi masaya sa Facebook. Diba? Issue agad yun. Sa bagay, oo. So, for that, hindi mo alam, yung palang nagpo-post na yun, pangarap din nila yung buhay na meron ka. So, you'll never know. Kaya, yun nga. Magpasalamat ka din na kung ano yung mga binigay sa'yo. Kasi una sa lahat, di ba, tulad ng sinabi ko nung una, I think there's a lot of things to be thankful about. Na halimbawa, pagkagising mo ng umaga, you need to thank God na binigyan ka ng panibagong buhay. Yeah, gratitude practice. You always have to be grateful sa kung anong meron ka. Yes. And positive self-talk. Ano yung positive self-talk? Yung parang, ina-affirm mo yung sarili mo na kaya mo ang sa isang bagay. You always think about, parang for example, may pupuntahan ka or may exam ka. Huwag kang matakot. Kasi sometimes they said, whatever you think, it will happen. Oo. So affirmation. Yung parang ganun. Lahat lang positive yung iisipin mo. Oh, okay. Para yung mental health mo is mental talaga. Para maging positive din talaga yung mga darating sa mo. Oo. Law of attraction. Parang gano'n. Yes, parang law of attraction. Kaya pag sinabing, may pera ka ba? Meron, pero ayoko patutang sa'yo. Tulad nito. Wag kang laging magsasabi ng mga negative na, yan, sige kasi, wala ka ng pera. O dapat isipin mo, magkakapera ko today. Yes, dapat lagi ka lang meron. Kahit wala. Kahit wala. Okay. So yun, sa ano tayo? Yun yung mental health contributors. Okay. Doon naman tayo sa pangalawa. Okay, doon sa pangalawa. Actually guys, habang na-record namin ito, kung nanonood kayo. Ang hirap ha? Ang hirap pala mag-record ng episode. Na nandito yung Junakis mo. Ang pinakamahirap pala na na part or stage ng baby is the toddler. Yeah. Parang feeling ko nag-rush ang utak ko. Parang daming nangyayari. Parang alam mo yun, parang I just wanna relax. And then nandyan din yan. Nandyan yan sa pa-happiness. Okay. So next one is, kailangan natin pagtuunan ng pansin yung relationships. Yes. Lalong-lalo na kung nasa in a relationship ka. Tulad noong last episode natin is medyo mababoy yung score ko dito. So yun ang kailangan nating gawin. Pero itong relationship na to, hindi lang to para sa may mga kajowa or sa mga may friends or whatsoever. Relationship mo din as sa family mo or relationship mo din sa sarili mo. Oo. Kasi yung relationship ko sa sarili ko talagang maganda. Hindi, joke lang, piro lang. Ibang klase. I think that's also one thing na kailangan ko din na ma-develop sa sarili ko. Yung kailangan mong pakinggan yung sarili mo. Yes, you take for granted kasi sometimes Ako, very guilty ako dito kasi kasi there are times
hindi ko masyadong natutuunan ng pansin yung relationship ko sa sarili ko. I have, kasi, lalo na kung mom ka ha, ang hirap. Ang hirap talaga, diba? actually. Oo. Kasi, iba yung priority mo. yes. And then also, syempre, kung halimbawa may family ka rin, lalo na kung halimbawa ikaw nagbubuhay, or doon sa mga kapamilya natin, or doon sa mga kaibigan natin na OFW, na minsan talagang kailangan mong magpursige magtrabaho para lang may maibigay doon sa family mo. Minsan nakakalimutan na natin yung sarili natin. Yes. Diba? Oo. Like for example, sa mga sample natin na ginawa dito is the quality time with loved ones. Yes. So like, naalala mo yung nag-day off tayo. Nagpunta tayo ng zoo. Oo, diba? Maganda yun. It was diba? really something na with Z, with the family. Kahit hindi man naiintindihan pa na masyado ni Z, yung heart ko is very full kasi masaya ka. Yeah, masayang-masaya ako kasi magkakasama tayo. O baka nakita mo lang yung kapamilya mo doon sa zoo, kaya yes. Ganun. Ayan. And then also siguro simple bonding with your loved ones. 'Di ba hindi naman kailangan marangya parang feeling ko. 'Di ba parang I think very important na 'yun Ano pa? Ang pinaka-importante is having someone to talk to. Kasi yung una natin 'di ba mental health, yung sarili mo na pala kinakausap mo. Yes. So yung pangalawa is relationship with other people. Like for example, mga OFW nga, 'di ba? Ang hirap magkaroon ng mga friends, lalong-lalo na kung naandito ka sa US, ang hirap mag-English. Oo. Saka another thing din is for me, nagiging challenge sa akin is yung mahirap makipaghalubilo. Kasi alam mo yung if you grew up in a Filipino culture, hindi naman yung sa pagiging hindi sa pagiging negative dito. Minsan it's because dala na rin ng experience mo. Kaya medyo iwas ka din sa mga situation. So, ang parang mindset ko rin kasi naman doon is talagang you have to avoid the negativity. Yeah. So, parang minsan kahit maganda makisama, pero alam mong in the long run, iba yung mangyayari din naman. So, parang wag na. Yeah. Diba? Just prevent yourself from being in a situation na medyo maiipit. Maka-compromise. Yan. So, yun yung relationship nyo. Para at least maging happy kayo, make sure na yung relationship is, on point. Yes. Yeah, ano ba yun sa Bicol papangatan? Na pangangalaga. Tulad natin, di ba? Tulad din natin sa relationship din natin na even though we've been for a long time, yung bonding rin naman natin, medyo nagiging labas na doon sa comfort zone. Oh my God. Actually, yeah. Ito, as a relationship, we have... As a relationship? As in a relationship. Naalala mo yung sinasabi nilang 7 years each? Nasabi nila kapag nag 7 years na daw kayo, doon na daw na lumalabo yung relationship nyo. Kakatihin ka na. Hindi na. Merong mga times na naghihiwalay kayo and whatsoever. Yeah. So, akala ko bubunihin ka na. So we manage to be happy and we manage to be intact and, still in love. Okay. So ano yun? So happiness. Yun. So kaya para mas maging masaya ka. Oo. At least doon masaya tayo sa part na yun. Okay. Okay. Pangatlo, we have the personal time and rest. Yun yung wala ko. Yun yung wala tayo ngayon. Yeah. It's actually a luxury kapag meron ka na ng rest. Oo. And kahit actually yung sleep lang and a good, the best shower, luxury na yun actually. Kaya kapag ako naliligo na nandito ka, tapos kayong dalawa muna ni Z, talagang tinatagalan ko sa shower, talagang sarap. Kaya sabi ko, kahit minsan para magsisiyar lang ako, minsan habang buhay na ako sa CR. 1 hour, no? 1 hour na ako sa CR Yung tutubuan ka na ng ugat, di ba? Yung tuturuan ka na ni Z kung paano maglakad ulit kasi hindi ka na marunong maglakad. Pero honestly guys, doon sa mga nakikinig sa atin na wala pang mga pamilya or wala pang mga asawa, or wala pang mga anak, you enjoy yourself. Yes, enjoy it. So kung kayo halimbawa sabihin na natin hindi kayo masaya ngayon as a single, I would think na nagiging tama yung mindset na yon, 'di ba? While you were single, dapat i-enjoy mo na, 'di ba? Kasi minsan yung tinatawag natin mga personal space,
yun yung palagi kong sinasabi. Nasabi ko na kahit mag-asawa na kayo, at least you have to give personal space. Yeah. Kasi may mga bagay na before kayo magkakilala is may mga ginagawa ka na hindi alam din ng partner mo. Exactly. Alright. So, tapos meron din tayong tinatawag na yung simpleng tahimik na umaga na may kape. Yes. Diba? It's very simple, but it actually impact a lot. I think depende sa ano din. Depende sa lugar, environment. yeah. Oo, di ba? Can you imagine, nandun tayo sa Pilipinas and then we have the kape and then the tea and then tweet ng mga ane. Yung mga manok. Di ba? At yun ang namimiss ko ha, actually, sa buong experience ko sa Pilipinas and then dito sa US. Yun ang na-experience ko na pag-uumaga. Walang tilaok ng manok dito. Di simulan ko na ngayon. Pag nagigising ka na, ganon. Sige. Sobrang bukas ha. Okay. Oo. So, Slowly. Additional para dun sa personal time and rest, we have the power naps, me time, hot shower na walang istorbo. Oh, syempre, hot shower ang gusto mo. Pabili po ng yelo. O ganon. May meron ganon na. Tapos ako hindi ako makapag-shower ng bonggang-bongga kapag wala ka. Kasi si Z talagang iyak ng iyak. Tapos minsan kailangan talaga kasama mo siya maligo. Kasi kung hindi ka makakapagligo ng maigi. Lalong-lalo na ngayon na he climbs up na dito sa ano. Oh, yun yung sabi nila daw na kahit meron ka ng CCTV, pero kapag umakyat na yan, kailangan mong tumigil sa paliligo, di ba? Nakahubad. Na-experience ko yun. As in, naliligo ka, nakalagay lang yung CCTV, nakatapat lang, tapos all of a sudden, babangon, magja-jump na yun sa labas ng crib, di ba? So, diba? Oo. So, yun. So, kailangan din talaga ng me time. Yes, that's personal. very, very important. Ano yung rest, di ba? Pahinga. Oo. Okay. Power naps. O, yun. Ano yung pang-apat natin, Bon? Ito yung pang-apat. Ito din sa isa sa pinaka, na namimiss ko and also something na kulang sa amin. Yung movement and nature. Di ba? Ano yung movement? Kilos-kilos din kapag may time. A simple exercise gives you a big benefit in your day. Naalala ko nung Monday nung Monday, nagsimula kasi ako ulit mag-exercise sa Orange Jury. It took us, I think 1 hour. Oh, sinabi pa talaga Orange Jury. Baka naman. Wala naman Orange Jury sa Pilipinas eh. Okay. So yun, nag-exercise ako. It's nag-exercise ka lang ng panahon. It's a high intensity interval training. Oh my God, it was really good. I feel so good. We end up nag-sexy nga siya umuwi siya. Sabi, di na to si Christina. We actually finished a lot of stuff after that, di ba? Oo. Kasi ang dami kong energy, pero nung hapon talagang pagod na pagod eh. Pero I think that's one thing din na namimiss ko. Yung movement. I don't know, parang lately very down na parang ang dami mo kasing iniisip pero naiintindihan ko naman kasi ikaw yung padre de pamilya. There's a lot isip lang ng isip. Hindi, there's a lot of pressure nga sinasabi nila kapag ikaw yung padre de pamilya. Lalong-lalo na kung gusto mo talagang gampanan yung pagiging isang mabuting tatay. Kaya no-wonder na ako doon, yung maraming sinasabi nilang dad bod. Siguro yun na yun yung sumpa, di ba? Nasa sobrang thinking mo, wala. Pero alam mo, may solusyon ako dyan. Ano? You just have to listen to your wife. Oh, okay. Yeah. Kasi hindi ka nagli-listen sa akin eh. You're listening lang. Listening. Listen. Yan. So yun. Movement, galaw-galaw para di ma-stroke, para di kayo malungkot. Tumigas yung ugat, di ba? Para maging happy. And then always engage with nature. Yung paglabas-labas nyo lang ng Z, 'di ba, sa umaga. Hindi, iba pa rin. Parang for me, ang init. Kasi dito kasi guys sa Arizona, parang yung sabi natin sa Pilipinas, ay yung sinasabi yung humid sa Pilipinas. Mainit din dito kasi dry, which is okay din kasi dry, pero yung init niya, parang feeling ko humid na din eh. Yeah. So sobrang init. And then parang saka ang anghap din sa sa skin. Oo, kasi yung ang ano niya guys,
mga tagapakinig, ang experience niya parang yung kakabukas mo lang ng oven. Parang ganun yung dating. Oo. Ang hirap nun. O, yun. Ito maraming matatamaan dito sa number 5 nating list. Ano siya? Limit sa social media. Oh, yan. Oh my yan. God. Maraming talaga niyan. Lalo na si Christine. Ako talaga? Minsan mas masaya ang buhay kapag di mo kino-compare ang sarili mo sa feed ng ibang tao or sa feed ng ibang nakikita mo sa social media. Naniniwala nga ako doon. Di ba remember mo yung sinasabi ko? Ang konting may alam, konting makikialam. That's true. Di ba? So, halimbawa, minsan kasi, di ba, nagpo-post tayo ng natin sa social media, yung mga plano natin sa buhay. Nauudlot kasi there's a lot of negative comments. Hindi negative comments, yung negative na vibes, na aura, na... Kasi dahil sa inggit, talagang, kumbaga, meron silang ibang Lord. Lord. Positive and negative attracts nga, di ba? Yeah, that's true. So, para hindi nyo i-base yung kasiyahan nyo, huwag nyong tignan ng masyado yung kasiyahan na meron sila sa social media. Pero isang... Pero ito sabi nga, di ba, gratitude. Be happy of what other people's happiness. Pero ang pinaka-importante doon, sabi nga, di ba, social media. Itigil mo yung social media. Huwag naman tigil. Or sabihin na yung lesson. Give them at least, limit yourself. Siguro 7 to 10 minutes. 7 to 10 minutes isang araw. Nako, patay. Hindi naman isang araw. Pero paano naman doon sa mga tao na halimbawa ang buhay nila social media? Like for us, di ba? The way of promoting our project is through social media. Oo, pwede naman yun. Pero yun nga, you have to have a time management. Bigyan mo siya, lagyan mo ba ng context na, social media ako right now. And then later on, I will put my mind in another things na hindi ko kailangan bumalik dun sa social media or check yung social media kasi tapos na ako. Sabagay. Yeah, you're right. So, time management lang. Pero kasi di ba, parang, halimbawa, in our age, na hindi naman talaga tayo namulat sa social media or sa cellphone, sa digital world. Dapat nga, mas pa tayo eh. Oo nga, kaso nga wala tayong choice. So parang na-end up na lang tayo sa social media. Kasi feeling ko, nandoon kasi yung conveniency. Mas madali siyang makuha. Oh, diba? Yun. So yun yan. Limit your social media. Kailangan nyo lang talagang pigilin ang sarili nyo. Ayan. So, sunod. So, we have segment number 2. Okay. Ano yung segment number 2? Sa segment 2, mga gawain na pwede mong simulan ngayon para maging masaya. Segment 2? Yes. Okay. So, ano sabi niya? Anong mga bagay na pwede mong gawin ngayon para maging masaya? Halimbawa, without looking on that mga one. Mga tips. Without looking on that one. Ano sa tingin mo ang magpapasaya sa'yo right away? Right away? Pera. Pera. Lagi to pera. Pera. Salapi. Pera. Pero talaga? Pera? Oo, pag may pera ka, you have meron kang power na bumili ng ticket pa uwi. Kung may pera ka, mapapagawa mo kung anong dapat mong pagawin sa Pilipinas. Kung may pera ka, hindi mo na kailangan magtrabaho. Till you die, pera? Hindi naman. Sabi mo ngayon lang, di ba? Okay. Pero sa tingin mo, till you die, you're gonna need money to be happy? No, actually, depende yan eh. May mga may mga stages yan in life. Mm-hmm. Right now, nasa 30 to 40 ata, sinasabi doon. You have to think of something na magpapalawak ng kaalaman, and then you have to, to gain money and this and stuff. Pero pag nasa 60 to 70 ka na, kailangan mo na lang daw is yung, you have to be with your grandson or granddaughter. Pero I just don't understand na parang na-build yung utak natin na we need really money, no? Alam mo yun? No, money is not bad, Bon. Money is not bad. Hindi money naman nga. Help a lot of people. Depende lang kasi kung paano mo i-perceive ang benefit ng money. Kaya but because of money, syempre, tayo pwede. Pero because of money, yung mga hindi nakakaintindi, what's the use of money? Parang hindi nila na alam mo yun, parang
parang napaprioritize nila yung, kailangan ko ng pera. Which is true. Kailangan ko ng ganito, nila ganyan. ng pera kasi they experience that, the life na walang pera. Pwede bang sabihin natin, iset aside muna yung second option na lang yung pera? Pwede bang ganun? Sa buhay? Depende. Ikaw, ano ba sa'yo? Ano ba sa tingin mo? Anong mapapasaya sa'yo instantly right now? Ako, piling ko, I just wanna be, gusto ko lang magkaroon ng nature bath. Yung bathing. Yung parang gusto ko lang throw myself in nature. Yung parang gusto ko lang, walang ganun. Diba? Oh. So, do I need money? No, paano ka maka-away sa Pilipinas? Wala kang pera. Okay, pero sabi nga, diba, that's the only thing you need. Na parang you need to set aside money muna on the side. Kasi kung ipapriority mo yung money to get onto that situation, parang binigyan mo na agad sarili mong stress. What if gawin mo muna yung paraan na parang, I just wanna be in nature. And then, siguro kung magkapera tayo, then let's do it. Diba? Parang, pero yung main goal mo is the nature, not the money to be in nature. You know what I mean? Parang ibang mindset. Para sa akin kasi parang practical, speaking. Hindi yung parang totoong, kahit yung ibang tao makaka-relate. Parang sa'yo yung parang futuristic na, yun talaga yung pinaka gusto ng tao na mangyari. Kasi, ang iniisip ko lang kasi is something, gusto ko yung, ang utak ko is, parang makapag-focus doon sa solution. Yeah, so solution nga. Hindi mo na kailangan magproblema kung may pera ka, hindi mo kailangan mag-isip. Kaya nga, so yung sa solution, not the bridge. Kasi, yung solution mo, halimbawa, yung solution. Kasi di ba, halimbawa, ngayon, ang problem natin is, halimbawa, we wanna be in nature. Mm-hmm. So yung solution is you wanna be in nature. But the money is the bridge. Pwede. Di ba? So gusto ko makapag-focus doon sa solution before the bridge. Not bridge muna before the solution. Parang ganun yung mindset ko na gusto ko. Kasi pag the moment na pag iniisip ko, ako based on my own experience, kapag iniisip ko pera, parang feeling ko doon pa lang hindi na ako masaya. Hindi naman ako nag-iisip na pera. It's not what I meant. What I'm saying, sabi mo kasi sa akin, ngayon, sa tingin mo, magpapasaya sa'yo? Sabi ko naman, pera, kasi kung may pera ako, I can do things na mas madali na hindi ko kailangan ma-stress. Yun lang yung happiness ba na, wala akong binabayarang utang kasi may pera ako. Wala, hindi ko kailangang magtrabaho ng 16 hours kasi may pera ako. Kasi ang feeling ko kasi kapag iisipin mo ang pera, kasi lalong-lalo na... Actually, hindi ko naman talaga sinasabing na, iniisip ko pera na lang lahat. Pera. No, it's not. It's just that you're asking me, ano ang magpapasaya sa'yo right now? Oo. Okay. Sabi ko, syempre, ako kasi, ang thinking ko kasi laging positive. Yung parang gusto ko, di ba sabi nga natin, dun sa segment 1, you have to think positive. You have to be grateful. Hindi ko kailangan pa-problema yung sarili ko kailangan ko pala ito muna gawin ko, ito muna. Chill lang. Mangyayari yan. Kasi ang iniisip ko kasi is, sabi nga di ba, tulad ng pinag-usapan natin on the first segment is, kailangan natin i-practice yung gratitude. Yun na nga. Di ba? So, meron naman tayong pera. But the thing is... Wala man ako sinabing wala tayong pera. Pero bakit ngayon bakit kasi yan, yung parang naging, parang yung sagot mo kasi kanina, tinanong kita, ano yung magpapaligaya sa'yo ngayon? Sabi mo, pera. Oo, pera nga. So parang ang nangyari kasi, parang hindi ka na naging grateful sa kung anong meron tayo. Hindi naman sinanong mo lang naman sa akin ko, bigyan mo ako ng pera ngayon, happy ako kasi syempre, may extra pa ako sa pera ko, na hindi ko na kailangan tomorrow, hindi ko kailangan mag 16 hours na job kasi magpunta kami ni baby sa mga like shopping o so parang parang dali ang lang ba? Ang sagot mo doon is maraming pera. Okay. Ganon. Ang arte naman ng isang ito ba may paka-specific? Hindi naman kasi. Yun lang naman ang point. The only reason kung bakit siguro pinag-uusapan natin dito is kayo ba mga tagapakinig, ano ba magpapasaya sa inyo ngayon? Di ba? Isipin mo na lang sa iyo ngayon. Di ba base doon sa sinabi namin today. Ano ba yung sa kasalukuyan magpapasaya ngayon sa current situation nyo? Yun, di ba? Pera.
Okay. So, magbigay ng practical and mga tips daw. Ang una, maglista ng 3 Tingnan mo, yung gagawin natin dito. Pakinggan nyo, the total difference ng inisip namin doon sa tips na ibibigay dito sa ni-research namin. Kaya nga, ito nga yung okay ka lang ba? Hindi nga. Ito nga yung gagawin natin para maging masaya. Kaya sabi ko doon sa una, di ba, introduction natin, from 4, baka maging 5 or 6 through this. Gusto ko kasing ma-realize din ng mga nakikinig sa atin na yung the difference na yung gusto natin as of the moment to the suggestion na ibibigay para maging masaya ka talaga on a current situation. Oo. Diba? Sige, go ahead. Okay, ano yung first one? Number 1 daw, maglista ng 3 bagay na ipapasalamat mo ngayong araw. Ano ba problema mo? Hindi. Alam mo, napaka-ano kang hindi, natatawa lang kasi ako ngayon. Kasi isipin mo, napakalaki kasi yung situation natin. Doon sa sagot natin kanina. Kasi ako sabi ko, gusto kong nature. Tapos ikaw gusto mong pera. Tapos dito, maglista ka lang ng 3. Kasi na ipapasalamat mo. Nabuhay pa ako. Hindi kasi sabi mo. At least, di ba masaya tayo ngayon, di ba? Parang sarcastic ng tawa natin eh. Hindi. Hindi, kasi tingnan mo, yung gusto na nga natin, pera. Tapos dito, maglilista ka lang, masaya ka na. So ililista natin, ipagpapasalamat natin today is, meron tayong pera. Nababalo na ako. Visit kasing tip na yan eh. Kaya dito na kami masaya. Yun. So that's the way kung bakit natin pinag-uusapan yung bagay-bagay. Oh my God. Para at least ma-relate natin. Okay. Alam mo, ang pinaka-point para maging masaya ka, you have to choose. Parang you have to choose na maging masaya. Kasi kung pipiliin mo na mag-away kayo or whatsoever, hindi ka magiging masaya. Malapit nang itigil ko yung episode na to. It's actually your perspective kung paano mo gagawin yung conversation mo or yung situation mo. It depends on you. Sabi ko, may tatawid ko to eh. Hindi kami ga-away. Okay. So, maglista ng 3 bagay na ipagpapasalamat mo ngayong araw. Ikaw, anong papasalamat mo ngayong araw? First? Oo. Nagsahod tayo. Meron tayo pera. Oh my God, sasabihin ka tayo. Parehas ng utak natin. Sabi ko. Isipir na tayo. Oh my God. Sabi ko, naunahan mo ako. Okay. Pangalawa. Nakabayad tayo ng renta. Oh yes, nakabayad tayo ng bills. Lord, thank you, Lord. Amen. Meron pa kami. Meron tayong roof under our heads. Alam ko ang pangatlo. Ano? May tira kahit konti. Well, simpleng tao lang kami, hindi kami mayaman. So, di ba? I think this is one way na para natin. Grabe yung uhok. Di ba parang this recording natin is a one way to parang journal na din. Siguro pag matanda na tayo tapos hindi na natin kilala yung isa't isa, pakinggan na lang natin to, di ba? Okay nga. Okay, may dementia pala. Sa sunod. Ay, nako. Ayun yung 3 natin? Yung 3 natin. Puro ba kayong pera? Hindi, siguro gusto ko lang natin pasalamatan. Yun, buhay pa tayo. I think, nakakatawa pa tayo. Yun. Tapos, may problema pa tayo. Kasi ibig sabihin sabi nila, kapag wala ka na daw problema, patay ka na. Yes. Okay. Ano ang sunod? Mag-message sa isang taong matagal mo nang hindi kinakausap. Oh my God. Say, okay. Kung may isa kang tao na hindi mo kinakausap, sino yon at bakit? Si Lord. Uy, tao din yun na. Sino ba? Actually, tinry ko na kasing i-message sila lahat eh. Oo. Pero walang reply. Ay, kawawa naman. Oo, honestly. Siguro hindi pa naman lahat. Siguro there are people na parang wala pa akong confidence na i-message. Kasi parang feeling ko, I don't know if I'm open. Open ba ako sa kanila? Ako marami. Or kasi may mga tao na feeling ko parang they change their mindset towards me. Parang feeling nila, nag-iba na yung isip ko. Oh my. Ako naman, may gusto sana akong taong i-message. Kaso feeling ko, sila yung natatakot na mag-message ako.
Kasi maniningi. Pera ka talaga. Pera. Pera. Oo, kasi meron ako isang kakilala na talagang blinak ako sa Facebook. Pero we're friends. Oo. I thought we're friends, ha? And then nangutang siya sa akin na medyo may kalakihan. Pero I didn't say na porque nagutang ka tapos hindi ka nagbayad sa akin. It doesn't mean na you gonna unfriend me. Ako pa talaga yung in-unfriend mo. Ikaw na nga yung may utang. Pero yun, pag-isipan natin kung sino yung i-message natin tonight. Diba? Today na yun. Ako meron na nasa isip. Okay. Pangatlo, lumabas at magpaaraw kahit 10 minutes lang. Nagawa ko yan. Kahit ako hindi. Today hindi ako nagpaaraw kaya zombie na naman ako. Okay, so tagapakinig, yung tips na sinasabi namin dito, this is also a practical way na pwedeng doable na sinasabi nila na pwede mong gawin today or bukas kung napakinggan nyo to ng gabi. Di ba? Yun. Okay, sunod. Uminom ng tsaa at huminga ng malalim. Grabe. Kung ayaw mo ng tsaa. Baka malunod ka. Kape. Tapos, hinga tayo. 1, 2, 3. Oy, tagapakinig, sabayan nyo kami 1, 2, 3, go. Buga. Di, pag inhale mo, kasi na-practice ko din yan yung sige, Pag inhale mo, i-hold mo siya hanggang sa kaya mo. Ilan? Hindi, hanggang sa kaya mo. Okay. And then, ibuga mo hanggang sa pinakakaya mo. Okay. 1, 2, 3, go. Yun. So breathing treatment or breathing exercise kailangan din natin to relax ourselves para at least mag-trigger ng happy thoughts din. Saka oxygen para sa inyong mga utak kung mayroon man. Okay, sunod. Okay, i-unfollow ang mga toxic na account sa social media. Ang hirap naman nun. Ako, I did. Oh yeah, you I did already. I did. Ang hirap, alam mo, ang hirap talaga nun. Tinatamad ako. Yung isa-isa? Oo, inisa-isa mo yun? Oh, parang inisa-isa ko. Oh my God, is there a way na you can just click it and then bye? Or pwede mong i-unfriend na lang lahat. Dahil joke lang. Kasi minsan pag in-unfollow mo na, parang hindi nalalabas sa sa feed mo. Sa feed mo. And then that way parang malilimitahan mo. Yung parang pag sumagi na lang sa isip mo yung tao, then i-search mo na lang sa Facebook. Oh, pero ito sa social media naman kasi, if you gonna feed your Facebook with your news feed ba yung tag doon? Oo. Feed it with good stuff. Oo nga, even though you feed good stuff, pero kung yung halimbawa yung friend mo, they post something na pwedeng mag-trigger sa'yo. Sabi nga, di ba, as much as possible, if you can avoid it. Kasi kung halimbawa sabihin natin, unfriend mo lang sa personal life yung unfollow mo na. Kasi pag unfollow, at least hindi nalalabas sa feed mo yung mga post nila o yung mga sinishare nila. Kumbaga, kung sino yung fina-follow mo, yun lang yung lalabas doon. So, no toxicity in here, alright? Yeah. So, yun lang. There's few stuff para maging masaya ka. I think that's a few steps na pwede mong gawin mamaya, ngayon na, or bukas. Depende sa inyo kung ano yung di ba? Pero I think for me, parang sa tingin mo, ano yung very applicable na pwede mong magawa today? Okay, so we are now in our segment 3. Okay, segment 3. Ano na yon? Anong mensahe mo sa ating mga tagapakinig para sila maging masaya? Or mo na lang, mensahe mo pa sa sarili mo? I think ang message ko sa sarili ko, yun na nga, kailangan ko na lang siguro i-break yung barrier. Yung barrier na yung doubt ko sa sarili ko. Aww. Yung parang feeling ko, even though na ganito ako guys o doon sa mga nakikinig sa atin, even though yung nakikita nyo yung mga ginagawa ko, I think there's still a barrier na naghinder sa akin to do more or to achieve more. Mm-hmm. Kasi parang feeling ko, I don't believe in myself or siguro may bagay na nag-hold back sa akin na parang
natitrigger ako with those people around me at hindi ko nabibigyang pansin yung sarili ko. Which is, yun na nga po yung bagay na pag-uusapan natin sa first episode ng si Bon at iba pa. Wow. So yun yung i-share ko doon sa inyo yung mga personal experience ko. Yan. Okay. Ako ang unang-una, yung self-doubt. Kasi lagi ko talagang dinadoubt yung self ko. So ano yung message mo sa sarili mo? Ano? Oo, sa message ko sa sarili ko. Tin, you can do this. Don't self-doubt. Kasi alam ko, there are stuff na kaya mong gawin. Magaling ka, I know. And you proved that before. Ano na lang ngayon na talagang mas marami ka ng experience pang napagdaanan. And then you were able to push through. And you were independent woman na walang sumasabog. Independent woman na walang sumasabog. Oo, and then you're strong person. And then all the things that you prayed, God answered you. So talagang get all the opportunity na sumasagi or binibigay sa iyo ni Lord in a way na you always have to think about your family also. Always do that. And happiness. Para sa akin the key to a happy mom is to have a good husband. Yeah. You know why? Kasi ito yung sinasabi nila na So, hindi ka happy? Happy ako actually. So, eto sa Mama Ka Na Podcast, maririnig nyo kung ano yung mga pinagdaanan namin ni Bon, pinagdaanan ko, and the things that I did not see or I did not hear from other people. Kasi ang hirap mag-cope sa pagiging isang parent or sa pagiging isang mom na wala kang nahahanap na advice. So, through this podcast na Mama Ka Na Podcast, sana mayroon kayong mapulutan na aral. Ganda ng segue natin. Actually, last na po itong episode namin dahil magkakanya-kanya na kami. No. Yan. So, sabi ko, ito, I am so happy actually right now. Kasi I have all the things that I prayed for, and God is blessed me with this tiny one, si Baby Z, and then a good husband. I may not be the richest person in the world, but I'm lucky enough and rich enough to have all this love in this luxury. Yes. Na, di ba? I know. You can never ako nagkaroon ng full or happy family naman, masasabi ko. Happy naman kami, pero not full. Wala akong ama. Yung lumaki ako sa lolo ko, and then my mom had to be, wag mo kong humbaran. Wait lang, Baby Z. Malayo kami sa isa't isa. Kailangan niya magtrabaho ng malayo. So, ngayon, di ba, nagtatrabaho pa rin tayo, pero we have each other. So, I'm really, really happy now. For me, another thing din na gusto kong i-share sa inyo, sa mga tagapakinig natin, is that, tulad ko, I think the only reason why I'm not reaching the total happiness, kasi may mga bagay tayong gusto, and then siguro, baka nabe-burnout na lang tayo sa mga pang-araw-araw natin na ginagawa. Mm-hmm. And siguro, mayroon din may pagka-miss, may homesickness tayong nangyayari. Yeah. And I think that's normal. For me, siguro, I'm just thankful right now. Yes. Or one thing na kailangan ipagpasalamat, because you're still finding a way to make a solution, to create a plan para may reach mo yung bagay na gusto mong marating. Na lalong-lalo na, halimbawa, if you're not totally happy right now, at least binigyan ka pa ng pagkakataon ni Lord na tomorrow. Tomorrow siguro. Or yung pag-iisip right now to create a plan in achieving those goals. Yes. Or in achieving those yung happiness na talagang hinahanap mo. For me, siguro I'm just being thankful kasi I still finding faith despite of those stress, those struggles, even though hardship. Even though nababurnout na ako masyado. So, sa mga nakahalata nga, there's a lot of projects na gusto kong gawin. So, napakalabo, and then I just found out na the only reason siguro kaya binigyan ka ni Lord ng malabong pag-iisip, ng malabo na hindi mo definite talaga yung magagawin mo sa buhay, it's maybe because to have faith. Yes. Diba? Yung baka in the future kung halimbawa yung pinag-iisip mo ngayon na hindi malinaw, because
siguro sinabi sa'yo ni Lord na, okay, maniwala ka lang. Yes. Kasi, maniwala ka lang na soon makikita mo yung liwanag. Di ba? Patay ka na pala. Hindi naman. I think soon you're gonna find why everything happened. Kasi kung alam mo na lahat, what for? Yes, para di ba? So, I'm thankful about that. And na pinarealize sa akin. Yeah, that's good. And last thing lang ito sa ating mga tagapakinig, always think about this, ha? Happy ang isa. Okay na. So, sabi nila, happiness is a choice. You always have, sabi nga, hindi natin makokontrol yung iba. The only person or the only thing that you can control is yourself. So, kung gusto mong maging bua, you can be a bua. Baliw. Kung gusto mo, or baliw, kung gusto mo maging baliw, go ahead. Kung gusto mo maging walwal, go ahead. Pero kung gusto mo maging masaya, it's always up to you. Hindi yan maibibigay ng iba. Yeah. It's up to you always. Okay, piliin mo kung ano yung tama. Piliin mo kung ano yung mas mapapa-okay ang mental health mo. And piliin mo yung bagay na sa tingin mo, kaya mo. I think, ang isang big question lang dito na iiwan ko for you guys, sa ating mga tagapakinig, is that, tanungin mo yung sarili mo, kung back days, kung nung bata ka pa, ano yung bagay na nagpapasaya sa'yo? Kung sa tingin mo hindi ka na masaya doon sa kung babalikan natin yung mga bagay na magpapasaya sa'yo, then seek for it. Pero sa paghahanap mo ng kasiyahan, dapat you always have to consider the goodness. Kasi baka naghahanap ka ng kasiyahan tapos hindi na mabuti para sa'yo. That's not really good. Baka after mo makuha yung sinasabi mo magpapasaya sa'yo ay pagsisihan mo. Hindi siya maganda. So always find a long term. Always find a long term, and I always find good stuff on your future goals. Yun. Yes. So yun na nga, yun lang. So yan na ba? Kaya pala naman natin maging masaya eh. Yes. So, di ba, parang talk to yourself, talk to somebody, and baka sa pag-uusap nyo, makuha nyo yung happiness, maging maligaya kayo in that moment, makapag-catch up kayo, makapag-build pa kayo ng bonding. So, yun. So, magpapasalamat po kami sa mga lahat na nakikinig sa Sibon and si Teen. So, kami magpapaalam na. Sa susunod ulit. Bye! Bye! Ito si Bon. And this is Teen. And this is the podcast. Bon and Teen, the podcast. Tweeting.